Welcome back mga bro, it's me again, RRJ TV Random Tutorials. Muli salamat sa Diyos dahil mayroon tayong mabuting pagkakataon na pinagkakaloob para makapag-share tayo ng mga panibagong tutorials patungkol sa ating mga motor. Bali ngayong araw mga bro, sasagutin ko lang yung nagtatanong. Ang tanong niya is kung paano daw mag-test ng ignition coil using multimeter digital tester. So bali ngayong araw mga bro, ito yung pag-uusapan natin. Siyempre mga bro, bago tayo mag-umpisa, meron muna tayong Bible verse. Ang Bible verse natin ngayon is nakasulat sa Hebreo 6:10 mga bro. Ang sabi dito mga bro, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. So ayan mga bro, ang ating Bible verse ngayon, Hebreo 6:10. So ayan mga bro, bago tayo mag-umpisa, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga panibagong videos na i-upload natin. So, umpisa na tayo. Welcome back mga bro. Sabi ko nga sa inyo, ang pag-uusapan natin ngayon is kung paano i-check ito gamit ang ating multimeter digital tester mga bro. Kung wala naman kayong digital mga bro, analog pwede rin yun basta marunong kayong magbasa ng ohms mga bro kasi kukuha natin ng resistansya. Kasi kung hindi nyo alam mga bro, ang ignition coil is mayroon yang winding sa loob kaya kukuha na natin ng resistance yan para malaman natin kung ang ignition ay okay pa ba or sira na. Bago tayo mag-umpisa mga bro, ano ba ang ignition coil? Ang sabi dito mga bro, an ignition coil is an induction coil in an automobile's ignition system that transforms the dynamos voltage to the 1000 of volts. So, bali mga bro, ang trabaho nito sa ating motor is para palakasin yung kuryente para makapag-spark yung spark plug. So, mayroon siyang winding sa loob mga bro. Kung babaklasin natin yung ignition coil, kung babakin natin yan, so ganito ang makikita nyo sa loob nito. So, mayroon siyang winding, meron siyang primary winding or primary coil, meron naman siyang secondary, tapos meron siyang iron coil mga bro. So, ang primary coil dito mga bro, para sa kaalaman nyo, so ito yan. Yan ang primary coil. So, kung nakita nyo ito, yan, dalawa na yan. So, yan ang negative niya, bali ito yung negative niya, tapos ito yung primary niya, which is the input power. So, ang input power mga bro is nanggagaling siya sa CDI. Kung hindi nyo alam yung CDI, yung tinatawag natin capacitor discharge ignition. So, napakarami tayong video niya, napakarami nating vlog niya, panoorin nyo na lang. So, ito yung ating primary coil. So, bali ang tumapasok dito, kadalasan 12 volts. Yan mga bro. 12 volts. Tapos, pag lumabas siya, sabi nga sa nabasa natin, at tinataas niya at 1000 volts. So, imagine mga bro, 1000 volts. Pag nakahawa kayo ng spark plug, hindi lang basta nakakakiliti mga bro. Hindi lang basta nakakakaliti, nakakangalay. Ngayon, pwede nyo subukan yan, lalo sa mga mahilig sa motor dyan. So, pag umaandar yung motor nyo, so itry nyo hawakan dito. So, itry nyo hawakan mga bro para maintindihan yung sinasabi ko na malakas yung voltahe. Malakas ang voltahe na lumalabas dito. Talagang nakakangalay. So, ayan mga bro, para maikli lang yung video natin, umpisahan na natin. Sa pagtitest, sabi ko nga sa inyo, kailangan natin ng tester. So, digital tester, saan ba natin isisit? Ngayon, may nakita kayo dyan. Yan, volts, DC, hindi dati tayo dyan. Merong haze dito, o hertz. Tapos, may milliampere. So, ang kailangan natin, sabi ko nga sa inyo, kukuha na natin ng resistance. Isisit natin siya sa ohms. Ayan. Ano ba yung ohms? Ito yan mga bro. Kita nyo yung symbol na yan. Ayan. Yan ang ohms mga bro. Ngayon mga bro, ganito yan. Ang ignition coil ay maraming klase mga bro. Napakaraming klase ng ignition coil. Meron tayong mga racing ignition coil. So magkakaiba talaga sila ng standard. Kasi mga bro, mayroong mga ignition coil na ang reading nila is 0.4 ohms. Yung primary pag-usapan natin yung primary. Mayroong mga ignition coil na ang reading 4 ohms hanggang 2 ohms. Yung primary. Pag lumagpas ka sa 2 ohms, busted na or sira na yung inyong winding sa loob. Mayroon naman na mga ignition coil mga bro na 0.4 hanggang 0.5 ay 0.4 hanggang 5 ohms mga bro. Mayroon naman na ganon na ignition coil. So iba-iba mga bro. Ngayon mga bro, sa mga ganito sa motorcycle, kadalasan dito ang reading talaga nito is 0.4 hanggang
5 ohms mga bro. Ayon sa nabasa kong article mga bro tungkol sa mga ignition mga bro. So, sabi ko nga sa inyo, yung primary, tandaan nyo ha, yung primary is 0.4 hanggang 5 ohms. Ulitin ko, yung primary coil is 0.4 ohms hanggang 5 ohms. Tapos naman mga bro, yung secondary, dahil nga hindi na natin sinabay yung spark plug cap, sabi ko nga sa inyo, yung spark plug cap is meron siyang reading na 5 kilo ohms. So, meron siyang 5,000 ohms mga bro. Pag may spark plug cap mga bro, ang reading nito dapat 5 kilo ohms hanggang 15. Tandaan nyo mga bro ha, 5 to 15 kilo ohms. Hindi dapat siya bababa ng 5 kilo ohms. Hindi naman dapat siya tataas sa 15. Pag may spark plug cap mga bro, take note, ang pinag-uusapan natin yung mayroong spark plug cap mga bro. Ayan. So, ang gagawin natin para hindi na tayo malito, so magpa plus 5 na lang tayo mga bro. Hindi ko na sinabay yung spark plug cap kasi wala na ako eh. Hindi ko na tinanggal yun sa motor mga bro. Basta take note mga bro, pwede nyo naman i-try yun, pwede nyo mag-research kung ilan ba yung resistance ng spark plug cap. Ayan, so umpisahan na natin mga bro. Yan, bali nakaset na yung tester natin sa ohms. So, check na natin yan. Bali itong positive mga bro, ikakabit natin siya sa primary coil. Tapos iwasan nyo lang mga bro makahawak. Iwasan nyo makahawak kasi meron resistance yung ating katawan, no. Tick natin. So, ayan, di ba? So, meron siyang reading 0.4. Yan. So, meron siyang reading. So, i-test natin. Iwasan nyo lang hawakan yung test probe natin. Negative or positive. Iwasan nyo mahawak yan. Ngayon, i-check na natin yung primary coil. Unahin natin yung primary coil, ha. So, ilagay natin tong positive probe ng tester sa dito, sa input power or sa primary coil. So, yan. Tapos, ilalagay natin to sa negative mga bro. Sabi ko nga sa inyo, yung ating primary coil is dapat hindi siya bababa ng 0.4, hindi naman siya tataas ng 5 ohms. So, tingnan natin mga bro kung okay pa yung condition ng ignition coil nito. So, napakatagal nito. Napakatagal na nito mga bro. 2010 pa to nakatambak dun sa tambakan. Nilinisan ko na lang to kanina eh. So, i-check natin ha. Check natin. So, ayan. Nakadikit na. So, ayan mga bro. Walang, ayan. Baka may kalawang lang eh. Hindi ko na nalinisan. Check natin. Yan. So, walang kalawang. So, ayan. Naku, open line. Overload na mga bro. Sira na. Yan, walang reading. Ayan. So, meron siyang bumababa. Yan. So, pasok pa siya mga bro. Nakita nyo? 1. Naglalaro siya sa 0.9 tsaka sa 1. So, meron siyang 1 ohms. Sabi ko nga sa inyo mga bro, 4.4 hanggang 5 ohms. Kung nakita nyo naman, so, pasok pa siya. Yan, bumaba siya ng 6. Yan, tumaas ng 1. So, nagalaw lang. Siguro may kinalawang lang to. So, pasok na pasok pa mga bro yung ating primary coil niya. So, okay na okay pa to. Ulitin natin. Ayan, 0.7, 0.8. Ayan, 1. So, kita nyo mga bro yung reading niya is 1. 1 ohms. Pasok siya. Kasi, yung ating minimum na reading nito is 0.4. Ulitin ko mga bro ha. Pag naka-reading kayo ng 0.5, 0.6, 0.7, so okay pa yan. Okay pa yung ignition coil. Hindi pa naman siya nawawala dun sa talagang resistance niya. Ngayon, pag bumaba kayo, naka-reading kayo ng 0.3, 0.2, ay ibang usapan na yon. So, pasira na yung, bagaman gumagana pa yung ignition coil, hindi na siya magpapangsyon ng maayos kasi wala na sa resistance niya. So, pasira na yung ignition coil nyo. Ngayon, pag naka-reading naman kayo ng 6, 7, 8 ohms, naka-reading kayo ng 10 ohms, so sira na din yung inyong ignition coil. So, pwedeng short na sa loob yan, kaya tumaas na yung inyong reading. Ngayon, pag nag-reading naman yung OL, ganyan, open line, ang ibig sabihin yan, ibig sabihin, wala na, resistance, putol na yan, so sira na din yan. Kung nakita nyo mga bro, okay na okay yung ating primary coil, i-check naman natin yung secondary. Sa pag-check ng secondary mga bro, ganun din. So, ilalagay natin tong test probe, positive test probe sa dito, sa wire ng high tension wire. Yan
Ilagay natin. So, ayan, nakalagay na. Tapos, ididikit naman natin to sa negative. Kahit saan dito, pwede yan. So, pwede naman dito. So, idikit natin. Iwasan nyo mga bro makahawak dito ha. Kasi pag nagkahawak kayo dyan, nahawakan nyo yan, magkakaroon ng reading yan. Hindi accurate yung reading nyo. So, itry natin. Ilagay natin dito sa negative. So, ayan. Nako. So, ayan mga bro. Kung nakikita nyo, meron tayong reading na 4.25 plus 5. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang spark plug cap is merong 5,000 na reading. Ngayon, 4 plus 5,000 is equals to 9. So, 9.25. Mga bro. So, pasok na pasok siya sa 15. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang minimum naman nito is 5,000 to 15,000 mga bro. So, take note mga bro, ang pinag-uusapan natin dito is with spark plug cap. Dapat ang makuha natin pag may spark plug cap, 5K ohms hanggang 15K ohms. Ngayon, naka-reading tayo sa secondary coil, naka-reading tayo ng 4.25 plus 5. So, magiging siyang 9. So, 9K kilo ohms, which is pasok na pasok siya dun sa standard niya na 5 to 15. So, pasok na pasok siya. Kaya, okay na okay pa yung ating ignition coil, mga bro. So, ulitin natin, ha. Ulitin natin. Ayan. Ulitin natin. Ayan. Nagre-reading siya. So, ayan. 4.25 talaga siya, mga bro. Without spark plug cap yan. Ayan. Pasok na pasok siya. Kung nakikita, ayan. Nagre-reading pa. Nagalaw. Nako, yan. 4.25 talaga mga bro. Baka sabihin nyo bagsak yan mga bro. Hindi bagsak yan kasi kaya naman ganyan ang reading niya. 4.25. Baka isipin nyo na, 5 ang 5 ang minimum 5K with spark plug cap yun mga bro. Tandaan nyo, with spark plug cap, ang reading dapat ay 5 to 15K. Sa iba nga nakakita ako hanggang 20K yung maximum niya. Ayan. Kaya, 4.25, pasok na pasok siya. Pag dinagdagan natin ng 5 yan, so 9.25 yan. O, di ba? So, okay na okay pa yung ating ignition coil, mga bro. So, itatabi ko ito kasi nasa tambakan na to eh. Yan. So, ito naman, mga bro, ignition coil ay napakatagal masiran nito. Umaabot ito ng 10 hanggang 15 hanggang 20 taon. Yan. Napakatagal masiran nito, mga bro. Pero, syempre, nasisira din ito. Hindi natin maiiwasan yan. Nasisira din talaga yan. Yan. So, ganun lang mga bro ang pag-check nito. Napakasimple lang. Sana nakatulong dun sa nagre-request mga bro. So, napakahalaga din ito sa motor mga bro kasi pag sira ito, walang spark yung ating mga spark plug. So, ayan mga bro. Hanggang dito lang yung video natin. Sana natutunan nyo kung paano ba mag-check ng ignition coil using the multimeter digital tester mga bro. Siguro isunod natin yung spark plug mga bro kasi marami din na nagre-request ng kung paano mag-check ng spark plug gamit din ang tester. Siguro mga bro, hanggang dito lang tayo. Kung mayroon pa kayong gustong itanong at hindi nyo naintindihan, so huwag nyo pong kalimutan i-comment at sasagutin natin yan. So, bye-bye!